Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I like the dress with the full skirt best. Ulit ni Jane. Hindi niya pinansin ang pagtaas ng isang kilay ni Melay, ang hip fashion designer na kinuha ni Kevin para sa tip-to-toe makeover niya. Mas bagay sa akin iyon, giit pa niya. Determinado siyang sundin ang desisyon niyang siya dapat ang pipili ng kanyang wedding gown. Ang ganda nga nun, anak. Masiglang pagsang-ayon ng kanyang ina. Well, kung gusto mo talaga ng maraming bling, marami talaga itong bling. Napabuntong hiningang sabi ni Melay. Iniladlad nito sa harap niya ang mga nagkalat na pearl at sequins sa napili niyang gown. Sa totoo lang, nagulat din siya sa napili niyang gown. Mas gusto kasi niya ang mga simple at plain na damit pero hindi niya mawari kung bakit na-inlove siya sa wedding gown na iyon. It looked so romantic na kahit pa ipinagpipilitan ni Melay ang isang simple and elegant satin column style gown ay hindi niya ito pinapansin. Sa loob-loob niya, okay lang naman na kahit sa wedding gown ay siya naman ang masusunod. Napaka-perfectionist kasi ni Kevin at inutusan siya nito na palitan niya ang buong wardrobe niya. Kahit labag sa kalooban niya, ay sinunod na lang niya ito kaysa pag-awayan pa nila ang napakaliit na bagay na iyon. Pagkatapos kasi na nangyari sa kanya noong college siya, ay iniwasan na niya ang pagsusuot ng mga damit na nakaka-attract ng atensyon at pinili na lang niyang maging simple. Ngunit hindi niya may pagkakailang napakabaduy ng taste niya ngayon kaya tinanggap na lang niya ang desisyon ng mapapangasawa. Hayun tuloy ang sinapit niya, a total transformation. Her uncontrollable dark brown waterfall of curls had been shaped and tamed and her brows plucked. In fairness, nag-improve ang hitsura niya. Pero hindi pa pala roon nagtatapos ang lahat. Makailang ulit pa siyang bumalik sa salon para magpa-wax, facial, manicure, pedicure at kung ano-ano pa. Hindi niya malaman kung may hangganan ba ang vanity sessions na iyon. Inaasar na nga siya ng mga dati niyang katrabaho sa klinik noon. Isa na raw siyang swan princess ngayon at hindi na ugly duckling. 3 linggo pa lang ang nakalilipas mula nang pumayag siyang magpakasal kay Kevin, pero agad nang nabago ang takbo ng buhay niya. Isa pa, sobrang pressured na siya sa nalalapit na kasal nila. 10 araw na lang at magpapaalam na siya sa pagiging single. Isang malaking diamond ring ang nakasuot sa palasing-singan niya ngayon at ipinaanunsyo pa sa newspaper ang tungkol sa engagement nila ni Kevin. Kaya naman, hindi na niya ikinagulat nang walang pahintulot na kinunan siya ng litrato ng isang photographer nang nagdaang hapon pagkatapos niyang magsagawa ng surgery sa kanyang klinik. Napailing na lang siya nang puntahan siya ng dati niyang katrabaho kaninang umaga at ipakita ang news kung saan naroon ang larawan niyang naka-laboratory gown at magulo pa ang buhok. Nakakatawa pa ang title ng artikulo na naka-capital letters lahat. The Fashionable Bride? Hindi niya iyon pinagtuunan ng pansin, ngunit agad siyang tinawagan ni Kevin upang mapag-usapan nila over lunch ang lumabas na news. Huwag kang mai-inlove kay Kevin. Payo ng mama niya nang ihatid niya ito sa bahay. Ramdam niya ang pag-aalalanto. Baka kasi masaktan ka lang. Hindi mahuhulog ang loob ko sa kanya, ma. Diba, nagkasundo kaming ipapaanal agad namin ang kasal? Kampanteng tugon niya. Hindi niya mawari kung nagkamali ba siyang ipagtapat dito ang katotohanan sa likod ng pagpapakasal nila ni Kevin. Sinabi niya ang lahat sa ina, ngunit
pinili niyang itago iyon sa papa niya. Sinabi na lang niya rito na sadyang inilihim nila ang relasyon nila ni Kevin. Mabuti at naniwala ito. Hindi mo masasabi yan. Kapag may anak na kayo, tiyak na mahihirapan kang iwan siya. Kilala kita, anak. Alam kong madali kang masaktan. Ma, magto-31 na ako at hindi ko pa naranasang umibig. Paalala niya rito. Iyon ay dahil natakot ka sa naging karanasan mo. Tila galit na naalala nito. Guwapo si Kevin. Hindi mo masasabing hindi ka mahuhulog sa kanya. Lalo na't magsasama kayo at titira sa isang bubong. Malinaw ang kasunduan namin, ma. Anak lang ang gusto niya at hindi asawa. Tugon niya. Bahagyang nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi niyang iyon. Alam ko yun. It's a marriage of convenience. Gaya ng ginawa namin ng papa mo. Hindi ito gaya ng sa inyo ni papa. Protesta niya. Mahal ka ni papa kaya kanya pinakasalan. Kahit na hindi mo pa siya mahal noon. Ang sa amin ni Kevin ay kasunduan lang. Hindi ganoon kadaling paglaruan ang damdamin. Anito, hindi pa rin kumbinsido sa katwiran niya. Pinagmasdan niya muna ito hanggang makapanhik sa teresa ng bahay bago niya muling ipinaandar ang kanyang pick-up truck. Dumiretso siya sa Hemming Hall upang puntahan si Kevin. Alam niyang kahit ganoon ang sinasabi ng kanyang ina, excited pa rin ito sa pagpapakasal niya sa isang gwapo, mayaman at maimpluwensyang lalaki. Ipinasok ni Jane ang kanyang pick-up truck sa public entrance ng malawak na park ng Hemming Hall. Sinadya iyong gawing public park ni Kevin at nilagyan ng artificial lake, playground at picnic spots para gumanda. Pinayagan din ito na mag-perform at magbigay aliw ang tenants sa mga namamasyal para sa dagdag kita. Mas marami pa yata itong nagagawa para sa komunidad kaysa sa lokal na gobyerno. And she was happy and proud of that fact. Ang lalaking kanyang pakakasalan ay may malasakit sa publiko. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at halos habulin niya ang kanyang hininga. Bumaba siya ng pick-up at nagtungo sa loob ng Hemming Hall. Binabaha ang isip niya ng mga walang katapusang preparasyon sa nalalapit niyang kasal. Tiningnan niya ang kanyang singsing. Nakasuot pa rin iyon sa kanyang daliri. Maayos pa rin ang kanyang buhok at malinis pa rin ang suot niyang lace-edge gray blouse at black fit jeans na tinernohan niya ng high platform sandals. Natatawa siyang isipin na kulang na lang ay malalaking pearls para mas maging ladylike ang kanyang dating. Kaninang umaga ay halos hindi niya nakilala ang sarili sa salamin. Ang pagpapakasal kay Kevin ay parang panibago at demanding na trabaho. Iba ang mga patakaran sa dati niyang nakagawian. Jane! Bati nito sa kanya pagdating niya sa lounge kung saan ito naghihintay. Napamaang siya nang magtagpo ang kanilang mga mata. Naalala niya ang mainit na halik nito. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan nito. He was too good looking. Way too good looking. Nag-init ang kanya mga pisngi. Sinuyod siya nito ng tingin. Mababa ka sa mukha ang paghanga. You look amazing. Anito. Mukhang hindi ito makapaniwala sa nakitang pagbabago sa kanya. I think that's a major exaggeration. Nahihiyang sagot niya. Not when you compare it to this. Matabang na wika nito. Iniangat nito ang isang newspaper at sinulyapan iyon. Bakit mo hinayaang makunan ka ng larawan na ganyan ang hitsura mo? Para siyang sinampal sa sinabi nito. Nagtaas siya ng mukha at tinitigan ito. Katatapos ko lang sa surgery niyan. Natural lang sa trabaho ko ang marumihan at mapagod. But as my future wife, kailangan mong i-consider ang image mo. Malay ko bang may photographer pala na kukuhanan ako ng picture kung kailan marumi at pagod ako.
Hindi ko na makaharap pang magpaganda para lang sa walang kwentang bagay na yan. Itigil na natin ang usapang ito. Basta ayokong makita ka ng publiko na mukhang basahan. Malamig na sabi nito. Kung ganoon, may malaki tayong problema. Galit na pagsalungat niya. My job is often dirty and I often have to work outdoors. Hindi ko magagawang talikuran ang trabaho ko para lang laging magmukhang isang perfect doll para sa'yo. I'm not asking you to look like a doll. Anito. Tila hindi ito makapaniwalang wala siyang pakialam kung ano man ang naging hitsura niya sa balita. Kung ganoon, bakit kahit 3 weeks pa lang bago ang kasal, pakiramdam ko ginagawa mo na akong isang dress-up doll? Talaga bang feeling mo wala akong mas magandang paglalaanan ng oras ko kaysa pagsha-shopping sa mall at pagpapaganda sa salon? A woman with healthy self-esteem wants to look her best. Pero wala akong nakikitang pagbabago sa'yo. That level of my self-esteem is none of your business. Galit na saad niya. I'm just an ordinary working woman. Inuubos mo ang oras mo sa pagtatrabaho. You haven't got time to be a woman. Sabi mo, gusto mo ng matalino at independent na babae. But you obviously lied. Ang karir ko ang pinakamahalaga sa buhay ko. Akala ko, mas importante sa iyo ang pamilya mo. Para siyang hinampas ng paalalang iyon tungkol sa kanilang kasunduan. Kung pakikialaman mo pati ang trabaho ko, siguradong hindi magiging maayos ang arrangement natin. For goodness sake, maghihiwalay rin tayo pagkatapos ng ilang taon. Bakit mo kailangang idamay ang trabaho ko? Gusto ko rin ng asawang nagpapakita sa akin. Pero nasa trabaho ka maski gabi at kahit weekends. Alam mo kung anong problema rito? Ang gusto mo ay isang asawang pwede mong alilain. Isang masunuring Diyosa na nagpapaganda para lang sa'yo. At ang alam ay mga walang kwentang bagay. You're not being practical. Kiit nito. Ang gusto ko lang naman ay bawasan mo ang oras ng pagtatrabaho mo. Hindi maaari iyon, singhal niya. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? I will buy you a partnership. Marahang sagot nito. Para sa ganoon, mas mapanghawakan mo ang oras sa trabaho. Hindi agad siya nakapagsalita. May point nga ito. Kung mananatili siya sa katayuan niya ngayon, wala talaga siyang sapat na oras para sa ibang bagay. Ngunit hindi niya ito basta hahayaan sa gusto nitong mangyari. Hindi ako makakapayag. Stay away from my job. Galit na pakiusap niya rito. My goodness! You're unbelievable! Hindi mo lang makuha ang gusto mo, binibili mo na agad. Nagbibigay solusyon lang ako sa mga problema. Banayad na wika nito. Right now, it is obvious that you have 3 options. 3 options? Papayag kang bigyan kita ng partnership, papayag kang magtrabaho ng part-time, o iiwan mo ang trabaho mo. Kailangang mamili ka. Sa kalagayan mo ngayon, walang puwang ang maging asawa at maging ina. Pumayag akong magpakasal sa'yo, pero hindi ang pakialaman mo ang buong buhay ko. Huminahon ka. Pag-isipan mo ang mga sinasabi ko. Anito. Of course, you will have to make changes. Hindi. Hindi ako makikinig sa kahit na anong sinasabi mo. Inirapan niya ito at nagtangkang umalis. Hindi na niya makuhang huminahon pa. Kung aalis ka ngayon, huwag ka nang bumalik. Matigas na wika nito. My cousin Steve and his wife are waiting in the next room to meet you at lunch. Natigilan siya. Halos manginig ang buong katawan niya sa galit kaya ikinuyom niya ang kanyang mga kamay. Naisip niya kung paano kaya niya pakikisamahan ang lalaking ito. Huminga siya ng malalim at nag-isip ng ibang bagay. Inisip niya ang kanyang ama at ang pinapangarap niyang anak. Isang sanggol na lalaki o babae, kahit ano basta malusog. At kumalma na uli siya. Obviously, I've taken you by surprise with this.
Muli niyang hinarap ito kahit mababa ka sa mga mata niya ang pagkayamot. Mag-isa akong nabubuhay. Malaya akong nagagawa ang lahat ng gusto ko. Hindi ako sanay ng may pumipigil sa akin. Pero kailangan mong mamili at magdesisyon, wika nito. Nakita niyang sumeryoso ang mukha nito. Tila pinag-aaralan nito ang bawat reaksyon at kilos niya. Tila nagustuhan nito ang ipinakita niyang katapangan. Naaasiwa siya sa pagtitig nito. For her, it felt like a disarming caress. Sinubukan niyang humakbang palapit dito at ipagpatuloy ang kanilang usapan para maiwaksi ang init na biglang bumalot sa kanyang katawan. Pag-iisipan ko ang sinabi mo and make a decision. At gusto mo na magdesisyon ako ngayon? You're so ridiculously impatient. Tinitigan siya nito. Ilang araw na lang bago ang kasal natin. I need your cooperation on this. Tinanguan na lang niya ito. You will move your animal rescue operation to Hemming as well. Bago pa man siya makatutol, ay pinigilan na siya nito. Huwag ka nang umangal. Alam ko namang gusto mong panatilihin ang rescue operation mo. Pero ayokong lagi kang umaalis at malayo sa magiging tahanan natin. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Malaya kang pumili ng pwesto mo. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Kulang na lang ay sabihin nitong, the sky is the limit. Ikukuha rin pala kita ng isang full-time employee para maging assistant mo sa magiging bago mong clinic. Napamaang siya. Natatawa siya dahil hindi niya malaman kung paano niya sasagutin ang mga sinabi nito. Galit pa rin siya rito, pero malinaw na sinasabi nitong wala siyang magagawa sa mga kagustuhan nito. Anything else? Matabang na tanong niya. We will be staying in Bohol for around 6 weeks after the wedding. Kailangan mo ng staff sa klinik habang wala ka. Naging malinaw sa kanya na ito na nga ang nasa driver's seat. Ito lang ang masusunod. Halika't ipakikilala kita kina Steve at Ali. Mga matalik ko silang kaibigan. Nilapitan siya nito at marahang ipinatong ang isang kamay sa kanyang likod upang alalayan siya. Sandaling tinitigan niya ito at nasamyo ang bango nito. Napalunok siya nang tingnan ang mga labi nito. Nais niyang halikan uli siya nito. Alam ko ang gusto mo, sweetheart. Malambing na wika nito. Pero may mga bisita tayo ngayon. Nagulat siya sa sinabi nito. Totoo kayang nabasa nito ang iniisip niya? O hinulaan lang nito iyon? Namumula pa ang kanya mga pisngi nang pumasok sila sa dining room. I've been really looking forward to meet you. Malambing na bati ng babaeng ipinakilala ni Kevin bilang si Ali. Napakurap siya. Napako ang titig niya rito dahil napakaganda nito. Katabi nito ang asawang si Steve. Hindi siya makapaniwalang medyo napapanot na ang lalaki dahil kahit na nasa 30s na ay mukha pa rin itong bata. Hindi agad siya nakagalaw nang akbayan siya ni Kevin. Kaharap niya ngayon ang pinakauna niyang panauhin bilang isang masayang bride-to-be. At napansin niya ang sarili na nakangiti sa mga ito. Isinantabi niya ang galit at puot na nararamdaman. Mas malala pa ang mga naging karanasan niya noon kaysa sa isang convenient marriage. Napakaganda mo, anak, sabi ng papa ni Jane nang ihatid siya nito sa pintuan ng lounge. Araw ng kanyang kasal. Sandaling pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa hall mirror at hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikitang refleksyon. Napakahusay ng makeup artist at hairstylist na kinuha ni Kevin upang ayusan siya. Bumata ang kanyang hitsura. And add to that her soft shiny ringlets that fell around her bare shoulders. Mukha siyang isang prinsesa sa tiara na ibinigay ni Kevin. Kumikislap iyon at napakagandang pagmasdan sa kanyang buhok. Pamana raw iyon sa mga babaeng ikinakasal sa pamilya Solomon kaya kailangan niya iyong isuot.
Naisip niyang baka nahihiya lang itong sabihin na regalo ang tiara para sa kanya. Alam niya kasing wala itong balak personalin ang relasyon nila. Si Kevin ay walang awa, disiplinado at tuso. Magaling mambola ito ng babae, pero alam niyang hindi talaga ito marunong magmahal. Kahit pa sabihing gusto nito ng isang anak, sigurado siyang hindi nito mabibigyan ng bata ng tamang pagkalinga ng isang magulang. Masyado kasi itong perfectionist, control freak at demanding. At napakataas ng standards at expectations nito. Lahat ay dapat nakaplano. Lahat ay perfect dapat. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanto kung bakit siya ang napiling tong pakasalan. Dahil ba sa sex appeal niya? Nag-init ang kanyang mga pisngi. Pero imposible iyon. At hindi niya lubos maisip na maging object of desire, lalo na at muntik na iyong ikabuwis ng kanyang buhay dati. Napailing siya. Pilit niyang pinigil na maalala ang nakaraan. Mabuti na lang at naroon ang kanyang mga pamangkin. Flower girl si Mona na 4 years old at ring bearer naman si Hans na 5. Anak ang mga ito ng bunsong kapatid niyang lalaki. Kasama ng mga bata ang nanay ng mga ito na si Lenny na ikinasal sa kanyang kapatid ng mabuntis noong 18 pa lang. Isa ito sa kanyang mga bridesmaid. Sa mga ito niya itinoon ang atensyon niya kaysa malunod sa kakaisip ng masasamang alaala. Kung nakikita ka lang niya ngayon, anang papa niya. Siguradong pagsisisihan niyang hindi ka niya nakilala. Hindi naman po siguro, sagot niya. Muling bumalik sa isip niya ang pagtakwil sa kanya ng totoo niyang ama noong 19 years old siya. Mabuti na lang at hindi siya pinabayaan ng Papa Ross niya kahit na binabalewala niya ito noon. Naisa na niyang yakapin ng stepfather niya, ngunit ayaw niyang masira ang kanyang ayos. Just for once, she wanted to look perfect. She wanted to grace her beautiful gown all the way to the altar para sa kapakanan niya, hindi para kay Kevin. Naisip kasi niyang balang araw, ipapakita niya sa kanyang magiging anak ang mga wedding photo niya. Kinabahan siya nang maisip ang honeymoon. Was she ready for that kind of intimacy? Parang bumaligtad ang sikmura niya nang maisip niyang makikita nito ang kanyang peklat. Pero hindi naman siguro ganoon kapangit ang peklat niya. Siguro ay kaya niyang ikubli iyon sa dilim. Ngunit alam niyang napaka-perfectionist ng mapapangasawa niya. Isa pa, sanay ito sa mga flawless na babae. Dahil sa peklat niya, hindi na siya perpekto para dito. Isinantabi muna niya ang kanyang insecurities nang dumating ang sasakyang magdadala sa kanya patungo sa simbahan. Lumakas ang pagkabog ng dibdib ni Jane nang makita niya ang dami ng tao na naroon sa Baguio Cathedral. At nang matanaw niya si Kevin, nanikip ang kanyang dibdib at parang hindi siya makahinga. Nakita niyang nakatayo at naghihintay ito sa harap ng altar. Biglang sumagi sa isip niya na sana ay totoo na lang ang kasalang magaganap. Isang okasyon na ang dalawang tao na nagmamahalan ay nangangakong magsasama habang buhay. Hindi tulad ng kasalang iyon na napagkasunduan lamang. Hindi niya napigilan ang pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. Bigla siyang nalungkot. Napansin niyang siniko ni Steve si Kevin nang masilayan ang pagdating niya. Dagling tumingin si Kevin sa kinaroroonan niya. Tila na kuryente siya nang magtama ang kanilang mga mata. Agad na iniwas niya ang mga mata at tumingin na lang sa paring nasa harap. Nagsimula siyang maglakad patungo roon pagtugtog ng pianista. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang ngumiti para sa mga bisitang naroroon. Maiksi lang ang seremonya ng kasal, hindi tulad ng mga kasal na nadaluhan niya. Bahagyang nanginig ang kamay niya nang hawakan siya ni Kevin para isuot ang gintong wedding ring sa kanyang daliri. Gayunman, hindi pa rin niya inalis ang kanyang ngiti na parang nakaplaster na iyon sa kanyang mukha.
You look amazing in that dress, sweetheart. Ani Kevin nang pabalik na sila sa Hemming Hall kung saan idaraos ang engranding reception. Ako lang ang pumili nito. Matabang na pahayag niya. Ang gusto ng designer mo yung plain at formal, pero hindi ko kasi iyon nagustuhan. You made the right choice. Napabuntong hininga siya. Hindi ko lubos maisip na fake lang itong kasal natin. Pero hindi naman ito fake. Kontra nito. Fake, fake, fake! Nagsusumigaw ang kanyang isip. Gusto sana niyang isigaw iyon sa mukha nito, pero baka mag-away na naman sila. Mag-asawa na tayo ngayon at mula sa araw na ito, mamumuhay tayo bilang mag-asawa. Nagusot ang kanyang ilong. A temporary marriage could never feel real. Naisip niya ang annulment nila pagkatapos niyang manganak. Lahat ay planchado na. Ang mga papeles, dokumento, at maging ang mamanahin ng kanilang magiging anak ay nakaayos na. Walang sino mang babae ang makararamdam ni bahid ng romance sa ganoon. Tumiim ang bagang nito. Hindi mo muna dapat isipin ang mga bagay na iyan ngayon. Ni hindi pa nga natin alam kung kailan tayo maghihiwalay. Pero hindi na maalis sa isip niya ang mga susunod na mangyayari pagkatapos ng araw na iyon. She thought about the mechanics of getting pregnant. Paano kung hindi pala sila maaaring magkaanak nito? Kinabahan siya. Isang bangungot iyon. Iyon ang dahilan kung bakit siya nito pinakasalan. Isa pa, gustong-gusto na rin niyang magkaanak. Nahirapan siya sa buong araw na pakikisalamuha sa mga panauhin. Hindi siya sanay makiharap sa mga tao, lalo na at iba-iba ang mga reaksyon ng mga ito sa kasal nila ni Kevin. Halos lahat ng naroon ay hindi makapaniwala. Naisip niyang kung alam lang ng mga ito ang katotohanan, ay tiyak na mananahimik ang mga ito. Lumagok siya ng isang basong champagne. Umaasang kahit paano ay mababawasan ang pagiging mahiyain niya. Ayon kay Kevin, halatang halata siya at hindi raw iyon makakatulong sa selebrasyon. Mabuti na lang at tapos na ang kanilang first dance at speech kaya wala na sila sa spotlight. Hindi ako makapaniwala na natutuwa pa si Ali na nakahanap na ng mapapangasawa si Kevin. Narinig niyang sabi ng isa sa mga aristokrata nilang bisita. Ako rin, anang kausap nito. Alam naman nating lahat na patay siya kay Kevin at kaya lang niya pinakasalan si Steve ay dahil nahumaling ito sa kanya. Naiintindihan ko naman kung bakit niya nagawa iyon. 2 years niyang naging nobyo si Kevin pero hindi man lang siya inalok ng kasal. Di ba nga, mas matanda siya kay Kevin? Kaya nga hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon nang maikasal sila ni Steve. Nag-anak agad. Pero bali-balitang, devastated daw si Kevin nang ipagpalit siya ni Ali sa pinsan niyang si Steve. Natatawang sumagot ang kausap nito. Can you imagine Kevin being devastated over a woman? Kung mahal niya talaga si Ali, he should have married her when he had the chance. Most men would consider a woman like Ali a keeper. As you can see by his choice of bride, though Kevin is not most men. Natatawang sagot ng isa. Granted she's got the looks, pero walang nakakaalam kung saang lupalop na pulot ni Kevin ang babaeng yun. Paano naman natin malalaman? Tagapangalaga nga raw yun ang mga kabayo ni Kevin. Agad na lumayo siya sa kinaroroonan ng mga ito nang siya na ang pinatutunguhan ng usapan. Tagapangalaga pala ng mga kabayo ha? Aniya sa isip. Pagkatapos niyang magpakadulubhasa sa kanyang propesyon, iyon lang pala ang itatawag sa kanya. Natatawa siya sa naisip. Ngunit hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa narinig niya tungkol kay Ali. A relationship that Kevin had allowed to last for 2 years must have been serious. Mabuti na lang at hindi nasira ang pagkakaibigan nito at ni Steve. Heto, uminom ka. Anang mama niya nang makita siya nito. Napansin kong hindi ka nakakain ng mabuti kanina. Namumutla ka na. Okay lang ako ma.
Sagot niya habang sinusuyod ng tingin ang lugar para hanapin si Kevin. Nagulat siya nang makita niyang kasayaw nito si Ali. Tila masayang nag-uusap ang dalawa habang matamang nakatitig sa mga ito si Steve. Anong problema, anak? Hindi siya sumagot at patuloy na pinanood ang asawa niya at si Ali sa dance floor. Sabi ko na nga ba? Napabuntong hiningang wika ng mama niya. Binalaan na kita. Wala pang isang araw na naikakasal kayo, nagseselos ka na. Jane turned a hot guilty pink. Of course I'm not. Curious lang ako kung tama ba ang narinig ko, ma. Huwag kang maniwala sa chismis. Tanungin mo ang asawa mo. Kung hindi mo agad bibigyan ng kahulugan, ipagtatapat niya ang katotohanan sa'yo. Maganda ang sinabi nito. Pero, kaya ba niyang tanungin si Kevin tungkol sa mga personal na bagay? Bumalik siya sa kinauupuan at muling sumimsim ng champagne. Nagbabaka sakaling gumanda ang mood niya. Maya-maya ay nilapitan siya ng kanyang boss na si Charlie upang kausapin tungkol sa pagbabantay ng kanyang klinik habang nasa Bohol sila ni Kevin. In the end, hindi siya pumayag sa partnership. Ayaw niya sa ganoon kabigat na responsibilidad at higit sa lahat, ayaw niyang tumaas ang estado niya sa buhay. Alam kasi niyang kagustuhan lang iyon ni Kevin upang magmukhang mabango ang pangalan niya sa publiko. Pinili niyang mag-part-time nang sa gayon ay mailagay sa balanse ang kanyang karir at ang pagiging asawa. Masaya rin siya dahil mauumpisahan na ang inaambisyon niyang animal sanctuary na irerehistro bilang isang charity work. Tapos na silang mag-usap ni Charlie nang lapitan siya ng isang matangkad at matipunong lalaki. Moreno ito at wavy ang buhok. Niyaya siya nitong sumayaw. Hindi niya ito mamukhaan o maalala sa guest list pero pumayag pa rin siyang maisayaw nito. I don't remember meeting you earlier. Aniya nang marating nila ang dance floor at nagsimulang sumayaw. Kararating ko lang kasi, sagot nito. Ako si Luke Mission. Miyembro daw ito ng pamilya na dating nagmamay-ari ng Hemming Hall. Nagulat siya. Kilala kasi niya kung sino ang mga magulang nito. Obviously, I know who you are. Anito. Ikaw ang anak ni Daddy na hindi niya matanggap dahil sa takot na mapahiya at masira ang pangalan ng pamilya niya sa publiko. Muli niyang ikinagulat ang sinabi nito. Hindi ko alam na alam niyo pala ang tungkol sa akin. Narinig ko kasing nag-aaway sina Daddy at Mami noon dahil sa'yo. Bata pa lang ako noon. Galit na galit si Mami nang malaman niya ang tungkol sa'yo. Hindi ko maintindihan na ipanganak na ako bago pa man sila ikasal. Actually, they were dating at the time you were conceived. Casual na sabi nito. I was warned to secrecy about you. Dagdag na bulong nito. Hindi ko lubos maisip na ganoon pala ako kaimportante. Mapait na sabi niya habang inaalala ang isang beses na pagtatangka niyang makilala ang tunay niyang ama. Kilalang politician si William Mission. Natural, big deal dito ang pagkakaroon ng illegitimate na anak. Lahat ay ginawa nito upang itago ang tungkol sa kanya at sa kanyang ina na nabuntis nito noong college pa lang ang mga ito. Sinulatan pa siya nito na huwag lalantad sa publiko. At ang masaklap pa, nalaman niyang gusto pala siya nitong ipa-abort noon. Matagal na akong curious tungkol sa'yo. Ikaw lang kasi ang kapatid ko. Pagpapatuloy ni Luke. Tama ang hinala ko. Kamukhang kamukha mo si Daddy. Kahit na hindi mo naman na ang katangkaran niya, litaw na litaw pa rin na isa kang misyon. Napamaang siya sa sinabi nito. Unti-unti ay naibsan ang tensyon niya. Napangiti siya nang maisip niyang nag-abala pa itong pumunta sa kasal niya. Wala akong matanda ang imbitadong misyon sa guest list. Kilala ng asawa mo si Daddy. Kontentong-kontento si Daddy nang bilhin ng asawa mo ang Hemming Hall dahil sa dami ng koneksyon ni Kevin sa business world.
He was very shocked when he learned na ikaw ang mapapangasawa ni Kevin. Kaya nag-isip na lang sila na magandang alibay ni Mommy para maiwasan ang pagpunta nila rito. Walang alam si Kevin tungkol sa totoong family background ko at wala akong balak ipaalam iyon sa kanya. Naiintindihan kita. May mga sikretong dapat talagang ibinabaon na lang sa limot. I don't see the point of treading on anyone's toes now. Nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Maya-maya ay tumigil sila sa pagsasayaw at nagkwentuhan na lang sa isang tabi. Magiliw na sinagot nito ang lahat ng mga katanungan niya. Isa raw itong law student tulad ng lolo at daddy nito. Ito raw kasi ang dapat na magpatuloy sa family tradition ng mga misyon. Nakita niyang sinilip siya ni Kevin. Kasayaw pa rin ito si Ali. Matamang tumitig ito kay Luke nang mapansin nitong masaya ang kanilang pag-uusap. Nakita niyang sumimangot ito. Mukhang hindi nito namukhaan si Luke. Agad na nilapitan siya ng kanyang ina pagkatapos na lang mag-usap ni Luke. Anong pinag-usapan niyo? Tumawa siya. Kilala niya ako, ma. Alam niyan tungkol sa akin. Nagulat nga rin ako at napakabait pala niya. Hindi magugustuhan ng pamilya niya ang pakikipagkaibigan mo sa kanya. Hindi ko na yun problema, ma. Aniya at muli siyang sumimsim ng champagne. Mag-ingat ka sa ginagawa mong yan, Jane. Times have changed, ma. Hindi na kilala ang mga misyon ngayon. Hindi na sila ang nagmamay-ari ng Hemming Hall. Nang mga sandaling iyon ay muling lumapit sa kanya si Luke at nagpumilit na ipakilala niya ito sa kanyang ina bago siya naman ang ipinakilala nito sa mga kaibigan nito. Mabuti na lang at may epekto na sa kanya ang champagne kaya naging madali sa kanya ang makipagkilala. Maya-maya, habang masaya siyang nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito, ay biglang lumapit si Kevin at masungit na iniabot ang kamay sa kanya. Nagulat siya sa inasal nito. What was that all about? Naiiritang tanong niya rito nang makalayo sila sa grupo ni Luke. Kailangan na nating magpaalam. Pero bukas pa ang alis natin papunta sa Bohol. Aniya. It's after midnight and our guests are beginning to leave. Hindi mo siguro na malayan dahil sa paglalandi mo, hindi ako si Cinderella. Aniya. Hindi niya namalayan ang oras, hating gabi na pala. Pero ikinagalit niya ang sinabi nito. At hindi ako nakikipaglandian. You've been flirting like mad with Luke Mission for the past hour. Naririnig ko pa nga ang pagtawa mo kahit naroon ako sa dance floor. Sa galit niya ay muntik na niyang masabi rito ang totoo. Pero napigilan niya ang kanyang sarili bago pumandong mula sa bibig niya na half-brother niya si Luke at lubos na ikinatuwa niya ang mabuting pagtrato nito sa kanya. But she didn't owe Kevin any explanation. Pinakasalan nga niya ito pero hindi ibig sabihin niyon ay ipagtatapat na niya rito ang kanyang mga sekreto. At ayaw niyang malaman nitong nabibilang ang totoo niyang ama sa mga aristokratong tulad nito. Ang stepfather niyang si Ross ay lubog sa utang. Ano na lang ang mangyayari sa kanya kung malalaman pa ni Kevin na itinakwil siya ng tunay na ama niyang si William Mission? Ang sarap kasing tumawa. I've not been in much of a laughing mood recently. Aniya habang nahahapon na humahabol siya sa mabilis na pag-akyat nila. Humiling ito. Kapansin-pansin ang paglalandi mo. Binuksan ito ang pinto ng isa sa mga kwarto sa second floor ng Hemming Hall at bumungad sa kanya ang napakaluwang na kwarto. Puno iyon ng mamahaling antik at makakapal na kortina sa mga bintana. Napanganga siya. Noon lamang siya nakakita ng ganoon kagandang kwarto. Kadalasan ay sa pelikula lang siya nakakakita ng mga ganoon. Iba iyon sa modernong ayos sa ground floor. Ginawa ko na ang lahat para maibigay ang mga kagustuhan mo. Tapos, ganito ang isusukli mo sa akin? Dagdag pa nito nang makapasok sila sa loob. So, nasorpresa kang hindi ako perpektong tao? Galit na tugon niya at ibinagsak niya ang pinto sa kanyang likuran.
Para lang malaman mo, hindi madali para sa akin ang magpakasal sa isang lalaking hindi ko pa talaga lubusang kilala. Although, I guess, madali lang para sa'yo sa dami na ng naka one night stand mo. Dapat hindi mo pinaniniwalaan ang mga nababasa mo sa dyaryo. I left one night stands behind when I was a teenager. Seryosong sabi nito. What about Ali? When did you leave her behind? Aniya. Napalunok siya. Hindi niya sinadyang itanong iyon dito. Kumunot ang noo nito. Why are you asking about Ali? Narinig ko kanina sa ibang guest na naging kayo ni Ali bago niya pakasalan si Steve. Nasabi na niya at hindi na niya mababawi ang lumabas sa kanyang bibig. Isa pa, gusto talaga niyang malaman ang bagay na iyon. She felt that she needed to know. That's true. Seryosong sagot nito. Pero hindi magandang nakikinig ka sa usapan ng iba, lalo na sa mga chismis. Ang totoo, naging miserable ang buhay ni Ali sa piling ko. I didn't realize that I loved her until she was gone. And by then, she was with Steve and it was too late. Hindi ko na sila pinakialaman. They're very happy together. Namutla siya sa sinabi nito. Sana ay hindi na lang siya nagtanong. Hindi niya mawari kung bakit nasaktan siya sa natuklasan niya. Mahal pa rin ba nito si Ali? Maybe he still loved her even though he couldn't have her. But why would it matter to her kung mahal pa nito si Ali? Bakit siya nag-aalala? Bumuntong hininga siya. Naisip niya ang arranged marriage nila. Hindi iyon katulad ng ibang mga kasal na base sa emotional ties. Oo nga pala, hindi naman ako moody at tahimik ngayon. Pag-iwas niya sa usapan, inalis niya ang kanyang mga sapatos at kamuntik na siyang mawala ng panimbang. Moody at tahimik ka at marami ka ring nainom. Anito, halatang galit pa rin ito sa kanya. Siguro medyo tipsy lang. Para malaman mo, mahiyain talaga ako at hindi ako sanay makihalubilo sa maraming tao. Napagod talaga ako ngayon. Nilapitan siya nito at pinaraanan ng mga daliri ang kanyang buhok. I thought all women loved weddings. Biglang sumiklab ang init sa katawan niya dahil sa pagkakalapit nila. Pero hindi kita mahal. At ngayong narito ako sa isang kwarto kasama ka and you're expecting... Bigla siyang natigilan. Lumunok muna siya bago siya nagpatuloy. Well, you're expecting what you've got every right to expect as a new husband at yan ang bumubulabog sa isip ko buong araw at ako rin naman. Matapat na sagot nito. He closed a lean hand around her wrist to tug her closer. I don't want you when you're intoxicated and unwilling. Tiningnan niya ito. Bakit ngayon pa siya nag-inarte kung kailan binabalot ng pagnanasa ang kanyang buong katawan? Sinubukan niyang bawiin ang sinabi nito sa pamamagitan ng pagkintal niya rito ng halik. Naramdaman niya ang biglang paghawak nito sa kanyang baywang. She gasped as he drove his tongue between her lips. Lalo siyang nakaramdam ng pagnanasa. There will be other nights. Paanas na sabi nito at lumayo patungo sa pinto. Napamaang siya. Pumasok sa isip niya ang sinabi nito. I don't want you when you're intoxicated and unwilling. She cringed, despising herself for not being tougher. Ginusto niyang magpakasal dito, kaya dapat panindigan niya iyon. Walang kaso kung iba ang mahal nito o kung na-turn off ito sa kanya sa pagiging tahimik at sa sinasabi nitong paglalandi niya kanina. Galit na hinubad niya ang kanyang wedding gown at nilinis ang kanyang mukha. Mag-isa siyang humiga sa maluwang na kama habang mulat na mulat ang kanyang mga mata. Dahil tuwing sinusubukan niyang pumikit, parang umiikot ang buong mundo niya. Bakit nga ba ganoon ang naramdaman ni Jane nung malaman niya ang tungkol kay Ali? Unang gabi pa lang ng kasal nila pero hindi na sila agad magkasundo. Magiging maayos ba ang kanilang pagsasama kung lagi silang may hindi pinagkakasunduan? Abangan natin sa susunod na kabanata.